Ako po si Riley O. Fernandez, grade 9 section Mataluni. Ito ay para sa AP. Ako ay mag-in-interview ng aking ina mayari din ng negosyo sa Marikina na ang tawag ay Marikenyo. Simulan na po natin. Magandang umaga. Magandang umaga din, Riley. Ano po ang panggalan ng inyong negosyo at gaano na ito katagal sa ating bayan? Ang negosyo na ginawa namin ng pamilya ko, ng kapatid ko at ako, kasama ng tatay ko, ay ang tawag dito ay Marikenyo, kung saan ang pinaka-main na store namin ay nasa Marikina City. Paano po ninyo sinimulan ang inyong negosyo? Sinimulan namin yung negosyo na to dahil inspirasyon sa amin yung sapatusan. Kasi since mga tubong Marikina kami, so naisip namin ano ba yung magandang negosyo kung hindi sapatos. So, yun yung naging inspiration namin na bakit hindi na lang kami gumawa or mag-put up ng isang negosyo na related doon sa Marikina, which is tinatawag nila na, di ba, yung parang the land of shoes or something like that. So, yun. Saan po ninyo karaniwang kinukuha ang inyong puhunan o pondo? Yung puhunan namin sa Marikenyo, pinagsama-sama namin yung pera naming magkapatid at saka ng magulang ko hanggang sa makaipon kami ng sapat na puhunan para ma-put up namin yung negosyo na ito. Ano po ang mga pinakamalaking gastusin o bayarin na pinaharap ng inyong negosyo? Ang pinakamagastos siguro na ginagastos namin is yung upa dun sa store namin. Kasi kailangan maganda yung lokasyon kung saan nakatayo yung store ng sapatos. Kasi pag nag-online kami, kailangan may mga buyer kami na naghahanap ng store. So kailangan yung store mo accessible. So isa yon sa pinakamalaki naming gastusin dahil iyon ay commercial area. Paano po ninyo pinamamahalaan ang inyong kinikita upang mapanatiling maayos ang takbo ng negosyo? Unang-una dapat, yung puhunan, pinoprotektahan yun eh. So, ang ginagawa namin, yung puhunan, sineseparate namin yun, inihiwalay namin yun dun sa mga gastusin na, personal na mga gastusin namin. Dahil hindi lang ako dito nag-iisa. It's parang family business, so ang nangyayari, yung tubo, yung kinita ng negosyo namin, inihiwalay namin doon sa puhunan namin para kung sakaling may pangangailangan kami na kailangan namin bilhin o may replenish namin yung supplies namin, doon namin kinukuha sa puhunan namin, tapos tinatabi namin yung aming kita o yung pinakakita namin. Nagbabayad po ba kayo ng buwis o business permit? Paano po ito nakaka-apekto sa inyong negosyo? Unang-una, kailangan magbabayad ka ng buwis kasi bilang Pilipino, yun ay responsibilidad natin. At bukod doon, yung pagbabayad ng buwis, kailangan din natin gawin kasi kung hindi, magkakaroon tayo ng inspection sa gobyerno, kailangan hindi tayo makakapag-renew ng mga permits natin. So, kailangan lahat ng dapat gawin ng isang negosyante or ng isang taong nagnenegosyo, dapat magawa natin. So, isa dun yung pagbabayad ng buwis, which is napaka-importante. Sa anong paraan po nakatutulong ang inyong negosyo sa inyong komunidad? Trabaho, serbisyo, buwis?
Nakakatulong yung serbisyo namin kasi hindi na kinakailangan pumunta pa ng mga tao na gustong bumili ng sapatos, hindi na nila kailangan pumunta pa sa mga malls, at saka dahil yung sapatos namin ay Tubong Marikina, mas mura kami. So yung serbisyo namin is nakakatipid yung mga Marikenyo at yung mga iba na gustong tumangkilik ng aming produkto. Bukod doon is nakakatulong din kasi itong negosyong to, nagbabayad kami ng buwis na nakakatulong din sa gobyerno. Ano po ang mga hamon na inyong kinakaharap sa panggangalap o paggasta ng pondo? Isa sa mga siguro challenges na na-experience namin dito sa negosyo is yung minsan nakukulangan kami ng supply. Yung supply ng mga sapatos namin, yung mga size na kailangan ng mga customer. So, yun na ng pinaka-challenge. Saka kailangan naming minsan umugot doon sa mismo, hindi lang to sa puhunan, kundi sa kita, lalong-lalo na kung marami yung demand nung particular na sapatos o yung modelo ng sapatos na kinakailangan ibigay sa mga customers. Ano po ang mga hakbang na ginagamit upang maging responsible sa paggamit ng pondo ng negosyo? Isa sa pinaka-importanting hakbang sa pondo ng negosyo is dapat itinatabi ito. Iniipon siya. Hindi pwede kung yung kinita mo, gagastusin mo agad. Kailangan kung ano yung kinita ng negosyo mo. Kunwari itong araw na to, kumita ka, kailangan tatabi mo yun. Ihiwalay mo yung puhunan mo yung kita mo. Tapos iipunin mo yun at itatabi mo. At hindi yun dapat gastusin hanggang sa maubos. Kasi mahihirapan yung negosyong makatayo kung lahat ng kinikita nito ay lumalabas na lang kada araw. Ano po ang may papayo ninyo sa mga kabataan na nais magsimula ng negosyo balang araw? Siguro may papayo ko lang doon sa mga kabataan na gustong magnegosyo, kailangang gumawa sila ng sarili nilang pagsasaliksik doon sa negosyong gusto nilang gawin. Kasi hindi biro magnegosyo. At kung sakali mang mag-fail o kaya mabigo yung unang attempt nila sa negosyo, wag silang masiraan ng loob. Kasi hindi talaga madali ang magnegosyo. Minsan, sa umpisa, babagsak ka, minsan mahihirapan ka. So, basta subukin mo lang at alamin mo kung ano talaga yung market na papasukin mo. Kasi unang-una marami kang kompetensya. So, dapat din alam mo kung ano yung mga magiging supplier mo, depende sa magiging negosyo na gagawin mo. At ang maganda doon is dapat alam mo kung paano mo hahawakan yung kapital mo, yung puhunan mo, at yung kita mo. Higit sa lahat, dapat lagi tayong magdadasal kasi kung wala tayong guidance galing sa Diyos, hindi magiging successful kahit anong negosyo ang pasukin. At diyan po natatapos ang aking interview sa isa sa mga may-ari ng Marikenyo Leather and Accessories. Salamat sa panood.